Karanasan ni Angelo. Walang eksaktong taon, lugar ng Surigao. Si Angelo ay isang batang sanay sa kahirapan. 11 anyos pa lamang siya noon. Isinasama na siya ng kanyang nanay at tatay sa pagbebenta ng isda. Minsan ay sa palengke at minsan naman ay nagbabahay-bahay sila upang maubos lamang ang kanilang mga panindang isda hanggang sa magkaroon siya ng kaibigang tikbalang na nagpabago ng kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Itinuro nito kung nasa saan ang sandamakmak na ginto at magmula noon, unti-unting umunlad ang pamumuhay nila Angelo at kung papanong nangyari ang lahat ng yon. Subaybayin natin ang kwento sa patuloy na pag-asenso ng buhay ng pamilya ni Angelo. Inay, naisalansan ko na po ng maayos yung isda. Tutulungan ko na po kayo sa pagbubuhat nitong batya para po mas mapabilis tayo sa pagtitinda natin. Salamat anak. Maglalakad muna tayong patungo roon. May mga tricycle na doon para naman hindi tayo masyadong mahirapan. Pero pagdating doon sa bayan, saka tayo maglalakad-lakad para maibenta natin na maayos yung isda. Maaari kasi tayong mas maayos na makatubo kapag naglakad tayo kaysa sa nakapwesto lamang tayo sa palengke. Sinimulan na ng maginang maglakad patungo sa pila ng mga tricycle. At nang papalapit na nga sila roon, tinawag na ni Angelo ang isang driver na nakapila roon upang ni hindi naman sila gaanong mahirapan sa pagbubuhat ng kanilang panindang isda. Manong driver, sasakay po kami. Patungo po ng bayan. Dagli namang lumapit ang tricycle driver at nang maisakay na nga ang kanilang mga panindang isda, ilang minuto lamang ang nakalipas. Nandoon na sila sa kabayanan na may mga naglalakihang tahanan at magagarang sasakyan ang nakikita ni Angelo. Wika pa nito sa kanyang inay habang nangangarap ng gising. Alam mo inay, baalang araw, yayaman din tayo. Yung mga ganyang kalaking bahay, tapos magagarang sasakyan na yan, magkakaroon din tayo niyan. At ipapasyal ko kayo ni tatay sa iba't ibang lugar. Mangyayari ang lahat ng yon. Ipinapangako ko po yan sa inyo inay. Ay naku anak Angelo, magtinda na nga lang tayo ng isda. Kung ano-ano na naman yung pumapasok sa isipan mo. Bili na po kayo ng isda. Sariwa po ito. Bagong huli lang po ni tatay. Tingnan niyo po hindi pa po namumula ang mata. Halika kayong dalawa at pumasok kayo sa loob ng gate. Bibili po ba kayo sir? Oo, manananghalian na yung mga tao ko ron na patuloy na gumagawa ng bahay namin. Ang laki naman po ng bahay na pinapagawa ninyo. Paano po kayo nagkakaroon yan? At saka, magkano pong magpagawa ng ganyang kalaking bahay? Ay naku iho, malaking halaga ng salapi ang kinakailangan. At saka isa akong kontraktor. Dati ibang bahay ang mga pinapagawa ko. Ngayon kahit papano nakapag-ipon-ipon. Kaya sariling bahay ko naman ang inaasikaso kong ipagawa. Malay natin, di ba? Balang araw, ikaw naman ang magpapagawa ng malaking bahay. Kunin mo akong kontraktor. Ito lang naman ang bahay ko Kaya maaari mo kong puntahan. Naku po sir, malabong mangyari pa po yata yun. Bata pa po ako. Pero malay po natin, di ba? Maging katulad niyo po akong may pera. Kukunin ko po kayong kontraktor na gagawa ng bahay ko. Di ba po inay? Manahimik ka nga Angelo. Nakakahiya yung pinagsasasabi mo. Magtitinda lamang tayo ng isda. Nangangarap ka pa ng ganyang kalaking bahay. Nakakahiya kay sir. Sir, pasensya na po kayo ha. Madaldal po kasi talaga itong anak ko. Ilang kilo po ba ng isdang kukunin ninyo? Ayos lang sa akin. Nakakatuwa nga ang anak mo Ang galing niya. Bata pa lamang pero may pangarap na. Ipagpatuloy mo lamang yan iho. Walang masamang mangarap. Yan na nga lang ang libre Titipirin mo pa diba? Dahil nakakatuwa yung anak mo, bigyan mo ko ng 4 na kilong isda. Inay, 4 na kilo raw po sabi ni sir. Sige po sir. Matapos makabili ng may perang kontraktor, umalis na rin ang mag-ina roon. Muling nagpatuloy sa paglalako ng isda hanggang sa pagdating ng tanghali. Nakaramdam ng gutom ang mag-ina. Subalit may bahaw na silang pagkain upang sa kahit saan man abutin ang gutom ay pwede na silang kumain upang makatipid. Inay, malayo-layo na rin pong nalalakad natin. Basang-basa na rin po ako ng pawis at nakakaramdam na po ako ng gutom. Baka po pwedeng kumain na po muna tayo inay. Ganun din naman ang nararamdaman ko anak. Halika't magtungo tayo ron sa waiting shed. Bahagya tayo magpahinga ron para kumain. At sa kanilang pagdating nga roon, kaagad na binuksan ng kanyang inay ang kanilang daladalang pagkain. Nakabalot ito sa dahon ng saging habang ang ulam naman ay paksiw na isda. Ang bango naman po nito nay. Paksiw na nakabalot sa dahon ng saging. Pati na rin ang kanin. Ito ang paborito ko. Napakasarap ng lasa. Naghahalong asim ng sampalok. Ang bango talaga. Huwag nang maingay Angelo habang kumakain. Respeto muna sa pagkain ha. Magpasalamat muna tayo sa Panginoon dahil may pagkain tayo at mayroong hanap buhay na ganito. Opo inay, ako na po magdarasal. Lord,
Salamat po sa pagkain binigay niyo po sa amin ngayong araw na ito. Nawa po Ama ay magbigay po ito ng lakas sa aming katawan ni Nanay. At sana po Lord, maubos po namin ni Nanay ngayon ang aming panindang isda. Marami pong salamat sa lahat po ng biyaya. Amen. Amen. Matapos makakain ng mag-ina, sa gitna ng kainitan ng araw, ipinagpatuloy nila ang kanilang pagtitinda hanggang sa lubusang maubos nga ito na pinakyaw na ng matandang may karinderya. Halika kayong dalawa rito. Ilan na lang ba yung daladala ninyong isda riyan? Siguro po nasa 3 kilo na lang po ito. O siya't kukunin ko na ang lahat ng yan. Sakto pong 3 kilo. O itong bayad, tama bang pagkakabilang ko? Tama naman po. Marami pong salamat Manong. Makakauwi na rin po kami ni Nanay. Walang anuman yon. Kinakailangan ko na rin kasi ng isda. Papaubos na yung lutong ulam kong isda rito sa karinderya. Sige po at alis na rin po kami. Sandali lamang, yung batya ninyo, maiiwan pa. Isasalin ko lamang ang mga isdang ito. At nang makuha na nga ng mag-ina ang batya, muli na nilang binaybay ang daan papauwi sa kanilang tahanan. Subalit bilang maglalako ng isda, hindi maiiwasang abutan sila ng malakas na ulan samantalang kanina lamang ay napakainit. Walang nagawa ang mag-ina kundi sumilong muna sa isang malaking tahanan. May extension ito sa labas kung saan ay nakisilong sila roon. Subalit sa hindi inaasahan, may kasungitan ng may-ari ng tahanang yon. Sinilip sila roon ng may-ari ng tahanang nakapayong at nang lubusan nga silang makita habang daladalang batya, sinigawan ng mag-ina na nagsasalita ng, Aba ang dalawang ito, ano bang ginagawa ninyo riyan? Umalis nga kayo sa labas ng tahanan. Maya-maya may mawala pang gamit dyan sa labas ng bahay. Lalo na yung mga mamahaling halamang alaga ng asawa ko. Pasensya na po kayo. Sumilong lang po kami ng anak ko dahil napakalakas po ng ulan. Kaya po hindi na kami nakapagpaalam sa pagmamadali. Abay wala akong pakialam sa inyo. Umalis na kayo kaysa magpatawag pa ako ng pulis dito at sabihin kung may magnanakaw. Wag naman po. Inay, tara na po. Maligo na lang po tayo ng ulan o kaya gamitin na lang po nating payong itong batya. Ang sungit naman po ng taong ito. Parang hindi tao. Anong binobulong-bulong mo riyan? Lecheng bata ito ah. Umalis na kayo kaysa ipahabol ko pa kayo sa aso namin. Halika na anak, ipandong mo na lamang itong batya. Ako na lamang ang maliligo ng ulan. Sinuong ng mag-ina ang malakas na ulan. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Binitbit na lamang ni Angelo ang batya. Pareho silang nagpabasa ng ulan hanggang sa lubusan silang makalayo sa tahanang yon. Muling wika pa ni Angelo habang sabay silang naliligo ng ulan ng kanyang nanay. May ganun po ba talagang tao, Nay? Kanyapat po siguro yumaman siya. Masama na yung ugali. Hindi naman lahat anak. Meron lang iilan pero mas marami pa rin ang mabuti. Tulad na lamang ng isang kontraktor kanina, di ba? Yung bumili sa atin ng maraming isda. Di ba ang bait niya? Pero mayaman din siya. Kapag yumaman na ako, Inay, hindi magiging ganun ang ugali ko. Magiging katulad ako ni Sir at magiging matulungin ako sa ibang tao. Hindi katulad ng matapobring yun. Nagkaroon lang ng malaking bahay eh. Sobrang late na ng tingin sa ating mahihirap. Dapat lang ay maging mabuti kang bata, anak. Dahil kung ano man ang kabutihang ibinabahagi natin sa ating kapwa, ganun din ang aanihin natin. Kaya dalawa lamang ang pagpipilian natin dito sa mundo. Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama. Doon na lamang po ako sa mabuti, Inay. Makakatulog pa po ako ng mahimbing. Ayun at may tricycle na akong nakikita anak. Sumakay na tayo roon para mas mabilis tayo makauwi sa bahay. Tricycle para po. Sasakay po kami ni Nanay. O bakit basang-basa na ho kayo? Hindi na ho kayo nakapaghintay ng tricycle na daraan. Hindi na. Naligo na kami ng anak ko. Pahatid na lamang kami sa Barrio Anilao, malapit sa may Pangpang. Hanggang sa ihatid na nga ang mag-ina sa Barrio Anilao. Doon sila bumababa malapit sa may tabing Pangpang, subalit ang kanilang tahanan ay bagya pang umakyat sa may bundok. Kaya naman ang kanyang itay kapag lumalaot, bumababa pa ito patungo sa may tabing Pangpang upang gamitin ang kanyang bangkang pangisda para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ito pong bayad namin. Salamat po. Salamat po Manong Tricycle Driver. Inay, bakit po sa Kabayanan ang lalaki ng bahay? Tapos dito po sa Barrio Anilao, ang liliit ng bahay ng mangingisda. Pati na rin po yung bahay natin. Bakit po ganun? Kinakailangan po ba doon tumira sa bayan para po gumanda rin ang bahay natin? Hindi anak, nakakaluwag-luwag sa buhay ang mga naninirahan doon. Tayo, ito lang ang nakayanan natin. Pati na rin yung mga kababayan natin dito. Kung bagay ibang buhay roon at iba rin ang pamumuhay rito. Gusto ko ring manirahan sa bayan para maging katulad sa kanila ang bahay natin at hindi na tayo aapihin ng masungit na matandang yun. Kalimutan mo na nga yan anak. Papalapit na tayo sa tahanan. Baka gising na rin ang tatay mo at siguradong nakapagpahinga na yon. At sa pagbukas ng pintuan, sakto namang nagkakape ang kanyang itay. Nakita silang dalawa.
na parang basang sisiyo. O anong nangyari sa inyong dalawa? Bakit naman nagpakabasa na kayo sa ulan? Wala na bang ibang masakyan? Meron naman, Paul. May hindi kasi inaasahang nangyari. Pero hayaan mo na yon. Ay nako, kayo kasing mag-ina kapag magtitinda kayo ng isda, pagdadala kayo ng payong. Kasi naman ang ganda-ganda ng panahon kanina. Ang init-init pa. Tapos biglang umuulan. Yun na nga ang sinasabi ko. Dahil hindi natin hawak ang panahon, bigla-bigla na lamang umuulan. Paano kung magkasakit kayong dalawa? Hindi ako makakalaot para mangisda. Kakailanganin ko pa kayong alagaan yan pag nagkataon. Lalo tayong mababaon sa konsumo niyan sa tindahan. Kaya pangalagaan nyo rin ang sarili nyo. Oo na. Magdadala na kami ng payong sa pagtitinda. Halika na anak, maligo na muna tayo. Saglit lang Soledad. May nagpunta nga pala rito kanina. Naniningil dun sa utang mo. Ang sabi ko, wala pa yung pera. Nagbebenta pa lamang ng isda. Ang sabi niya naman sa akin, babalik raw siya mamaya rito. Si Aling Tonya. Siguro babayaran ko muna siya kahit kalahati. Hindi ko pa kasi kayang tapusin yung utang natin sa kanya. Ikaw ang bahala Soledad. Ikaw naman ang umahawak ng pera natin Basta ako maghahanap buhay lang para sa pang-araw-araw natin. Maya-maya pa nang makalipas ang ilang oras, dumating na nga si Aling Tonya. Dala-dala ang kanyang listahang pautang habang naniningil. Ay nako Soledad, ang tagal-tagal na ng utang mong yon. Hanggang ngayon hindi mo pa rin matapos-tapos. Paulit-ulit na ako nagbibigay ng palugit sa iyo. Pero anong ginagawa mo? Inuunti-unti mo kung magbayad. Nangangalahati ka pa lamang sa pagkakautang mo. Pasensya na po Aling Tonya. Nakikiusap naman po ako sa inyo Hayaan niyo ho kapag naging maganda ang panguhuli ng isda ni Paul. Baka matapos ko na ang utang ko sa inyo. Paulit-ulit na pakiusap. Wala nang katapusang pakiusap yan Soledad. Kung gusto mo, ipangbayad mo na lamang ang bahay na ito. Pati na rin ang lupa. Total maliit lang naman ang lupang ito. Pwede ko nang tanggapin. Pero itong bahay ay hindi ko na rin mapapakinabangan. Sira-sira na. Hindi ho po pwede Aling Tonya. Ito na lamang pong pamana sa akin ng aking mga magulang. Pagmula pa po sa aming mga ninuno noon. At isa pa po, wala ho kaming matitirahan. Kawawa naman pong anak kong si Angelo. Alam mo Soledad, nang lumapit ka sa akin noon para humingi ng tulong dahil sa nasa ospital ang iyong nanay, madali akong nagbigay ng tulong sa iyo. At nang kinapos pa ang perang yon, humingi ka pa ng dagdag. Kung tutuusin nga wala ka namang pang-collateral. Pero pinautang pa rin kita dahil sa awa ko sa iyo. Tapos hanggang ngayon, ilang taon nang nakalipas na patay ang nanay mo, hindi ka pa rin makabayad. Ang kakarampot na lupa na lamang na ito ang pag-asa ko upang lubusan ka ng makabayad sa akin. Makikisabat na ho Aling Tonya. Huwag nyo naman ang pag-interesan ng kakarampot na lupang ito. Babayaran naman ho namin kayo sa utang namin Hindi nga lang namin kayang biglayin. Kahit papano sa paunti-unti nakakabayad naman kami. At hindi kami tumatakas sa utang namin sa inyo. Ay siya sige. Pero kung magbabago ang desisyon ninyo, maaari nyo akong kaagad na kausapin. Madali naman akong kausap. Gagawa tayo ng kasulatan upang mapasakin ang lupang ito. Huwag nyo na ho kaming demonyohin Aling Tonya. Ito na lamang ang minana ng asawa ko na maaaring manahin pa ni Angelo balang araw. Hanggang sa umalis na ang maniningil. Subalit habang papalayo ito sa tahanan nila Angelo, patuloy itong tumitingin sa isang puno ng santol na may kataasan sa likuran ng kanilang tahanan. Ilang taon na itong nakatayo roon at dahil na nga sa katandaan ng puno na hindi na ito namumunga na para bang ipinapakita ng matanda ang kanyang interes kung saan nakatayo ang puno ng santol. Inay, malaki ho bang pagkakautang natin kay Aling Tonya? May kalakihan anak. Kung tutuusin nga kulang pang lupa natin ito bilang kabayaran. Nang nagkasakit kasi noon ng lola mo, sanggol ka pa. Wala naman akong ibang malapitan. Kahit na medyo malaking interes na matandang yan, pinatos ko na. Nagbaka sakali akong maisalba ang buhay ng lola mo. Pero bumigay rin siya. At ang interes ng pagkakautang ko sa matandang yan, patuloy pang lumalaki hanggat hindi ako nakakabayad ng lubusan. Ganun ho ba inay? Sana po lumaki na ako inay para makatulong na po ko sa inyo. Babayaran po natin ang pagkakautang kay Aling Tonya. Huwag mo na munang isipin yan anak. Bata ka pa. Hindi pa naaakma sa edad mo ang ganitong uri ng suliranin. Kayang-kaya na namin ito ng tatay mo. Siya nga pala, pag-aral ka na muna at bukas may pasok ka na naman. Kinabukasan ni marami-raming isda ang nahuli ng kanyang tatay Paul. At dahil nga sa may pasok siya ng araw na yon, ang kanyang mga magulang munang naglako ng isda. Malaki-laki rin ang kinita ng mag-asawa ng araw na yon at ang bawat kita ay pinaparte-parte para sa kanilang pang-araw-araw.
bawas sa utang sa konsumo sa tindahan at ang pagkakautang sa matandang si Aling Tonya. Akala ko pa naman naka-jackpot na ako ngayon, Soledad. Hindi pa pala. Hindi pa rin sapat ang maraming huli kong yun. Kailan kaya tayo makakaraos sa ganitong buhay? Kikita, kaso mapupunta sa konsumo, bayad utang. Ay nako, ganito na lang ba talagang buhay natin? Paano po, Inay? Itay, tapos na po ang klasiko. Nandiyan ka na pala, Angelo. Ilagay mo na yung bag mo dyan. May saging akong nilabon. Ipaghahain kita. Ako na lang po, Inay. Kaya ko naman na po eh. Gawin nyo na lang po ni tatay dyan kung ano pa yung ginagawa ninyo. O sige anak, ikaw nang bahala dyan ha. Opo, Inay, kayang-kaya ko na po ito. At habang kumukuha ng saging si Angelo, narinig niyang tuluyang nag-away ang kanyang nanay at tatay. Dahil yun sa pera. Kaya naman dahil doon, mas lalong namulat si Angelo sa kalakaran ng tunay na buhay. Mas pinili na lamang niyang huminto sa pag-aaral upang tumulong sa kanyang mga magulang at makabayad ng pagkakautang kay Aling Tonya. Sumama ito sa mga tinatawag na palakaya. Yun yung malalaking bangka na ginagamit na panghuli ng isda tulad ng likisan, troll, kalansisi at kung ano-ano pang uri ng katawagan ng malalaking palakaya. Iba't ibang uri ng isda ang nahuhuli ng mga yon at ang iba pa nga sa mga palakayang yon ay pinagbabawal dahil sa nahuhuli pati na rin ang maliliit na isda at nasisira nito ang natural na kalikasan ng dagat. Kaya naman paminsan-minsan ay nahuhuli ng bantay dagat ng bangkang yon kasama si Angelo. Mga bantay dagat kami. Huwag kayong kikilos. Illegal ang palakayang ito. Nag-ooperate pa rin kayo? Di ba pinagsabihan na namin kayong pinagbabawal ang ganitong uri na pangingisda? Pati na rin ang mga maliliit na isda dinadamay pa ninyo. Paano na lamang makakalaki ang mga ito kung pati na rin ang pinag-iitlogan ng mga isda ginagambala nyo? Kaawa-awa ang mga susunod na henerasyon ng mga kabataan. Ano pang maayos na karagatan ang aabutan nila kung sinisira na ninyo ngayon? Kitang-kita ni Angelo ang mga bulungan kung paanong aregluhin ang sitwasyon. Pabulong pang wika ng kanilang pilotos sa bangka na kinakausap ang namumuno sa bantay dagat. Chip naman. Ipaubayan nyo na ho sa amin ito. Minsan lang naman ho kami makuhuli na mas maraming isda at hindi ho kami gumagamit ng paputok. Anong hindi gumagamit? Kaya nga kami natungo rito kasi may narinig kaming malakas na putok sa dagat at kayo lamang ang nakita naming malapit sa amin. Wag naman masyado malakas ang boses mo, Jeep. Total may kalakihan din naman ang bangka ninyo. Pwede kayong kumuha ng 10 cooler ng isda. Malaking halaga na rin ho yun, Jeep. Pwede nyo na hong mabenta yun. Abay tarantado ka rin ano. Kung ang dating bantay dagat dito yung winawalang hiya mo, ibahin mo kami ron. Kaya nga inilipat kami rito dahil unti-unti nang nasisira ang karagatan sa pagkukonsinti ng dating bantay dagat dito. Sumama kayong lahat sa amin at hihilahin ang bangkang ito. Doon tayo sa presinto ng bayan mag-usap-usap. Tingnan lang natin kung hanggang saan yung pabulong-bulong mo. Hanggang sa masulyapan pa itong si Angelo na nasa edad 14 na ng araw na yon. Tinitigan siya nito hanggang sa muling magwika ng, "Bata pang isang to ah. Bakit nagsasama kayo rito ng minor de edad? Alam ba to ng nanay at tatay niya?" May permito yan ang kanyang mga magulang, Chip. At siya rin ho mismo nagpumilit sa amin na sumama. Gustong maghanap buhay kaya pinayagan ho namin. Isama rin ang batang ito. Pero wag ninyong ikulong. Ipatawag lang ang kanyang mga magulang sa presinto para makausap natin at mapagsabihan. Makalipas ang ilang oras ay kagad na nagtungo ang kanyang tatay Paul at nanay Soledad at sa pagdating sa presinto ng bayan, kagad na pinagsabihan ng kanyang mga magulang patungkol sa kanyang edad at pagsama sa palakayang yon. Alam niyo ho, Mrs., hindi pa ho maaaring sumama ang bata sa ganung uri ng palakaya, lalo pat delikado yon. Paano kung maaksidente ang batang ito? Ano hong maahabol ninyo? Di ba ho wala? Gumagamit ho sila ng iligal na pamamaraan sa panguhuli ng isda. Kaya kung ako sa inyo, wag nyo na hong papayagang pangmuli na sumama ang batang ito dahil kapag nahuli pahuhuli namin siya, sa kanyang murang edad ay makakaranas siya ng rehas. Ayaw naman naming mangyari sa kanya yon. Naunawaan nyo ho ba, Mrs.? Naunawaan ho namin, sir. Pasensya na po. Nagpumilit po kasi ang batang ito eh. Hindi naman ho namin siya pinapayagan pero gustong gusto niya raw hong makatulong sa amin upang makaahon daw ho kami sa kahirapan. Ay nako, paano kayo makakaahon sa kahirapan? Kung ang sinasamahan ng batang ito ay illegal na bangka, mas lalo kayong mababaon sa utang. Paano kung nasa ustong edad na ito tapos ngayon ay nakulong? Di kayo pang magbabayad para lang makalabas ang bata. Pag-isip-isip nga ho kayo. Sige na't maaari na kayong makauwi. Naiwan sa kulungan ng bayan ng mga kasama ni Angelo. Magmula noon, ni hindi na ito muling sumama sa mga palakaya. Mas minabuti na lamang niyang magtanim ng gulay sa likuran ng kanilang tahanan
Hanggang sa isang hapon, habang unti-unting dumidilim ang paligid, may naramdaman siyang kakaiba magmula sa puno ng santol, yabag ng kabayo na patuloy na tumatakbo. Ano yun? Yabag ng kabayo? Pero wala naman akong makita. Hanggang sa may malakas na hanging dumampi sa kanyang balat. Patuloy itong umiikot roon at ramdam niya na sa paligid ng maliit na lupang yon, paulit-ulit ang pagtakbo ng nilalang na hindi niya pa lubusang matukoy ng mga panahong yon. Lakas loob siyang nagsalita na nagwiwika sa nilalang nang, "Kung sino ka man, uminto ka sa harapan ko at magpakita ka sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo. Anong ginagawa mo sa lupa namin? At bakit pa ulit-ulit kang paikot-ikot dito? Samantalang nang hindi ko pa natatabasan ang likuran ng tahanang ito. Wala naman akong naririnig ng mga yabag." "Anghelo anak, bakit parang may kinakausap ka dyan? At saka, nasan bang nanay mo?" Itay, nandyan ka na po pala." Wala naman po. Si nanay po nagpunta lang po ron sa tindahan. Bibili raw po ng bigas." Ganun ba? Itigil mo na muna yung pagtatanim mo dyan. Papagabi na. Baka manuno ka pa dyan sa likuran ng bahay. Ilang isda lang kasing nahuli ko. Pahabol na isda lang ito. Siguro gawin na lamang nating pangulam. Maya-maya rin naman ay dumating na ang kanyang nanay Soledad. Dala-dala ang 2 kilong bigas na kanyang sasaingin sa gabing yon. "Nandito ka na pala, Paul. May huli ka bang isda?" "Pasensya ka na, Soledad. Pangulam lang ang dala-dala ko ngayon. Medyo may kasungitan ngayon ng dagat. Pasensya ka na ha. Baghapon na nga akong nangisda pero wala pa rin talaga." "Ayos lang yun, Paul. Ano ka ba? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Kahit na maghapon ka dyan magbabad sa dagat, kung wala namang binibigay na isda, wala tayong magagawa. Magpahinga ka na muna riyan at magsasaing lang ako." Matapos na nga nilang kumain, sa awa ni Anghelo sa kanyang inay at itay, minabuti niya itong tingnan sa kanilang silid. Kitang-kita sa mukha ng kanyang mga magulang kahit na natutulog na ang mga ito. Halatang pagod na sa buhay, subalit wala pa rin siyang maitulong. Tumigil na nga siya sa kanyang pag-aaral, ngunit ang binagsakan naman niya ay iligal na panguhuli ng mga isda. Matapos ang ilang minutong pagsilip niya roon, muli na lamang siyang bumalik sa kanyang kwarto at muling nahiga upang mag-isip ng maaari niyang gawin para makatulong. Nakabukas pa ang kanyang bintana noon na may nakatukod na kahoy. Nagulat siya nang bigla itong bumagsak nang wala namang malakas na hangin humagupit sa kanyang bintana. Nakakagulat naman ang bintanang ito. Pero paanong bumagsak ito nung wala namang hangin? Maayos naman ang pagkakatukod ng kahoy. Di bali na nga, makatulog na rin at bukas ng umaga asikasuhin ko pa yung mga tinanim kong gulay. Maya-maya pa'y mahimbing na siyang natutulog. Pumasok sa kanyang panaginip ang isang nilalang na kalahating kabayo at kalahating tao. Sambit pang wika umano ni Anghelo. "Isa kang halimaw? Bakit nandito ka? Umalis ka rito sa bahay namin. Nakakatakot ang itsura mo. Hindi ka tao." Tugon pa sa kanya ng tikbalang. "Hindi nga ako tao dahil sa akong elemento. Naninirahan ako sa likod ng inyong tahanan. Matagal na akong tahimik na naninirahan doon at naaawa ko sa iyong pamilya, lalong-lalo na rin sa iyo, Anghelo. Noon pa man, sinusubaybayan na kita at binabantayan sa inyong tahanan." "Ano? Paano binabantayan? Hindi ko nga alam kung anong uri ka ng nilalang at saka paano ka nakapasok sa loob ng bahay namin. Ang laki-laki mo, saan ka dumaan?" "Hindi na mahalaga yun, Anghelo. May maganda akong biyayang ipagkakaloob sa iyo. Ito ay kababago ng buhay ng iyong pamilya. Matagal na panahon ko na itong pinangalagaan. Biyaya pa ito ng mga Hapon, ibinaon sa lupa. At nang mapalaya sila sa kanilang pananakop sa ating bansa noon, kinalimutan at naiwan ang lahat ng iyon. Ako na ang nangalaga at dahil sa awa ko sa iyong pamilya, ipagkakaloob ko sa iyo mismo ang lahat ng ginto na iniwan ng mga mananakop na Hapon." "Ginto-gintong kalokohan. Umalis ka na nga rito dahil kung hindi tatawagin ko si nanay at tatay." Nagising na lamang si Anghelo nang paulit-ulit na siyang minumulat ng kanyang nanay. Nandudoon na pala ito sa kanyang tabi na naririnig ang kanyang pagsasalita habang natutulog. "Anghelo, gumising kang harian. Anong mga sinasabi mo? Ano yung mga ginto-ginto? Pati na rin yung halimaw." Nay, nanaginip po ako. May halimaw po kanina rito. Kalahating kabayo po yung katawan niya at kalahating tao naman po yung pangitaas. May gusto raw po siyang ibigay sa akin. Ginto raw po." "Ay naku anak, nananaginip ka nga. Gusto mo ba ng tubig?" "Sige po inay, kahit na isang baso lang po." Tagaktak ang pawis noon ni Anghelo. Kahit na nga ba malamig ang panahon at nang makainom na nga siya ng tubig,
Muli nang bumalik ang kanyang nanay sa kanilang silid habang si Angelo naman ay pinipilit na muling makatulog habang nag-iisip kung tunay nga ba ang kanyang panaginip. Ang sama ng panaginip kong yun, isang malaking kalokohan. 4 na oras na lang, sisikat ng araw. Subalit sa hindi inaasahan nang muli siyang makatulog ang maayos na kanyang pakiramdam sa pagsikat ng araw sa umaga. Inaapoy na siya ng lagnat samantalang kagabi lang ay wala pa siyang kakaibang nararamdaman. Inay, ang ginaw-ginaw po. Pwede po bang makahingi po ng maligamgam na tubig? Ipangpupunas ko lang po sa katawan ko para kahit papano po ay pagpawisan po ako. Ano na bang nangyayari sa iyo anak? Kagabi lang ay maayos ka pa naman. Sandali lang at bibili lang ako ng gamot. Hintayin mo ako na magpupunas sa iyo. Isang linggo ang nakalipas. Patuloy pa rin ang paglala ng lagnat ni Angelo at paulit-ulit niyang napananaginipan ang sandamakmak na ginto na itinuturo ng tikbalang. Inay, may ginto raw po sa likod ng bahay natin. Doon daw po ibinaon ng mga Hapon noon. Itinuturo po sa akin na nagpakilalang pangalan ay Orca. Isa raw po siyang tikbalang. Ay naku anak, lumalala na nga ang lagnat mo. Kung ano-ano nang sinasabi mo. Paul, buhatin mo na nga si Angelo. Dalahin na natin siya kay Mang Bayo, ang magaling na albularyo sa ating sityo. Halika na nga anak, kumapit ka sa likuran ko at isasampa kita roon. Ang bigat-bigat mo na. Halos hindi na kita kayang buhatin. Samantalang dati isang braso lang. Kayang-kaya pa kita. Tay, magaling hubang albularyo si Mang Bayo? Oo naman anak. Pinagkakatiwala ang albularyo yun dito. Kaya nga nakapagtataka ni kahit na minsan hindi ka naman namin dinala ron. Pero bakit ngayon? Kung kailan binata ka na, saka ka pa nagkakaroon ng lagnat? Hindi ho ba kayo naniniwala sa akin tay na may tikbalang po at tinuturo niya po yung ginturon sa likuran ng bahay natin? Pinapahukay niya po yun tay. Yun raw po magbabago ng buhay natin dito at hindi na po tayo maghihirap nila nanay. Ay naku anak, gagaling ka na rin. Ayan malapit na tayo sa bahay nila Mang Bayo. Nakikita ko na yung bahay nila. At sa kanilang pagdating nga roon, kaagad na tiningnan ng matanda si Angelo. Ginamitan ito ng pamamaraan ng pagtatawas. Sinahunang kaalaman ng mga lehitimong manggagamot hanggang sa magwika ang matanda patungkol sa kanyang nakikita na naging dahilan ng pagkakaroon ng lagnat ni Angelo. Ano ho bang nangyari sa anak namin? Isang linggo na ho siyang nilalagnat. Kaya ho napilitan na kami magtungo rito upang gumaling na ho siya. Alam mo Soledad, may mga pamamaraan ng mga elemento upang maibahagi nila ang kanilang gustong sabihin sa inyo. Sa kadahilan ng hindi naman talaga naniniwala ang mga tao tungkol sa kanila maliban sa aming mga manggagamot. At napakaswerte ng inyong pamilya dahil mabait ang tikbalang na ito na gusto kayong tulungan sa inyong sitwasyon. Tikbalang ho? Ibig niyong sabihin totoo ang sinasabi sa amin ni Angelo? Tama ka roon. Ang pamamarang ito ay upang magtungo kayo rito at ako mismo magsabi sa inyo na ang mabuting tikbalang ay may gustong ipagkaloob sa inyong pamilya. Yun ay ginto na matagal na panahon niya nang pinangangalagaan. Ang hirap naman hong paniwalaan. Paano magkakaroon ng ginto sa liit ng lupa namin yun? Isang napakaliit na lote na ilang piraso nga lang ng gulay ang may tatanim sa likuran ng bahay namin. Nasa sa inyo na iyon. Kung maniniwala kayo sa akin o hindi, ang mahalaga ay naipaabot ko na sa inyo ang gusto niyang ipahiwatig. Alam mo sa totoo lang Soledad, kung tutuusin, kung nasa makamundo pa akong buhay, sa dami ng mga elementong lumalapit sa akin at nagtuturo ng mga inaalagaan nilang ginto, dapat ay mayaman na ako ngayon. Subalit wala na ako sa makamundong buhay. Iba ang layunin ko sa mundong ito. Yun ay makatulong sa panggagamot. Basta ang payo ko sa inyo, wag na wag ninyong sasabihin ng kahit na kanino ang patungkol sa ginto sa likuran ng inyong tahanan. Magiging delikado ang buhay ninyo, lalo pat sa hirap ng buhay ngayon. Maaari ninyo iyong ikapahamak kung ipagsasabi ninyo ang patungkol sa sandamakmak na gintong nakabaon sa likuran ng inyong tahanan. Opo Mang Bayo, wala po kaming pagsasabihan ng kahit na sino man. At sa muling pagbabalik nila Angelo sa kanilang tahanan, wala nang lagnat nito na parang nagdahilan lang. Inay, maayos na po ang pakiramdam ko. Nawala na yung pananakit ng ulo ko ngayon, pati na rin yung bigat ng katawan ko. Ano pong gagawin natin inay? Kasi po paulit-ulit na nagpapakita sa akin yung tikbalang. Itinuturo niya po ron sa likuran. Ali po kayo inay, ipapakita ko po sa inyo kung saan yun. Sabay-sabay silang nagtungo sa likuran ng bahay. Itinuro ni Angelo sa tapat mismo ng puno ng santol habang may buhay na bato na may kung ano-anong nakaukit na ginagamit noon na palatandaan ng mga Hapon. Dito po inay,
Itay, dyan po sa may batong yan. Ito nga po yung mga ukit dyan po mismo. Kapag tinanggal po natin ang batong ito, nasa ilalim po niyan ang sandamakmak pong ginto. Pero may kalaliman pa raw po yun Itay, kaya kinakailangan daw po nating tiyagain sa paghuhukay. At ang sabi pa po sa akin ng tikbalang, mag-iingat daw po tayo kay Aling Tonya. May hawak daw po yun na sinaunang mapa. Mapa raw po ng mga Hapon dahil ang mga ninuno ni Aling Tonya ay pinagkalooban daw po ng mapa bago po nagsipaglikasan ng mga Hapon noon dito sa ating bansa. Kaya wag na wag raw po nating ibibigay ang lupang ito kay Aling Tonya dahil ang habol niya raw po sa lupa natin ay ang mga ginto. Kaya pala nagpupumilit ang matandang yon na ipangbayad na natin ang kakarampot na lupang ito sa kanya. Yun pala, meron siyang pinaplano. Mas papaldo siya kapag nakuha niyang lupa natin. Pero sana nga anak, totoo ang sinasabi ng tikbalang na yon. Pero hindi naman ako umaasa. Lalo na kapag patungkol sa biglaang pagyaman. Dahil baka masilaw tayo at malunod tayo sa karangyaan. Maraming paraan. Imbis na namumuhay tayo ng normal, baka magkaroon pa tayo ng matinding karamdaman o kaya naman ay isa o dalawa sa atin ay mawala kapalit ng gintong ipinagkakaloob ng tikbalang. Isa pa rin ho yan Tay sa babala sa akin ni Orca, ang tikbalang po na sinasabi ko sa inyo. Nakikita naman daw po niya na mabuti tayo. Kaya ang dapat daw po nating gawin kapag nakuha na po natin ng ginto upang maiwasan daw po ang kahit na anumang sakuna o ang pagkakaroon po ng karamdaman ay tumulong daw po tayo sa iba na hindi nalalaman ng ibang tao. Yun bang tinatawag pong charity? Sa pamamaraan daw pong yun, mawawala daw po yung negatibong enerhiya na nagbibigay ng karma sa mga tao dahil sa biglaang pagyaman. Kinakailangan daw po nating tumulong Itay kung sakali raw po na mapasa atin ang ginto upang mamuhay raw po tayo ng masagana at hindi raw po sa kayabangan. Napakahalaga raw po ng mga sinabi niyang yun sa akin na kung hindi raw po natin gagawin, tayo rin daw po magsisisi at sasabihin po natin sa ating sarili na dapat ay hindi na natin pinakialaman ng mga gintong nakabaon dyan dahil may mawawala nga po sa atin. Marahil pwede pong ako, ikaw o kaya ay si nanay. Kaya pag-isipan daw po nating mabuti Itay kung kukunin daw po natin ang ginto. At habang abala sila sa pag-uusap sa likuran ng tahanan, sakto namang muling bumalik si Aling Tonya na muling naniningil sa kanyang porsyentuhang pautang. Tao po, Soledad. Si Aling Tonya ito. 4 na buwan ka nang hindi muling nakakabayad sa akin. Unti-unting lumalaki na naman ang porsyento mo. Baka sabihin mo na naman sa akin dinadagdagan kong utang mo. Alalahanin mo may porsyento kapag hindi ka nakakabayad ng utang. Sabay-sabay silang nagtungo sa harapan ng tahanan. Muling nagkausap si Aling Tonya at Nanay Soledad patungkol sa utang nitong hindi matapos-tapos. Aling Tonya, makakabayad din ho kami. Hayaan niyo ho, hindi na ho kayo muling babalik rito para maningil. Ay naku Soledad, nananaginip ka ba? Patuloy ang masamang panahon ng dagat. Kaya paano kayong makakabayad? Iyang lakas-lakas ng alon, ni hindi nga makalaot ang asawa mo. Kaya kung ako sa iyo, para hindi na lumaki ang porsyento mo, pag-usapan na lamang natin ang patungkol dyan sa kakarampot mong lupa. At kung sakali namang malaki-laki nang naibayad mo sa akin at sobrang presyo ng lupa mo, di ako na lamang magdaragdag ng bayad sa'yo. Magkano bang presyo mo sa lupang yan? Hindi nga ho namin binibenta ang lupang ito. Hayaan niyo sa makalawa. Gagawa ko ng paraan para kahit papano matakpan man lamang yung lumalaking porsyento. O siya sige, ikaw bahala. Aasahan ko yan sa makalawa. Wag puro pangako Soledad. Muli akong babalik rito at kukulitin kita hanggang sa lubusan kang makapagbayad. At nang dahil sa pangyayaring yon, napilitan na ang mag-asawa na tuluyan ang hukayin ng lupa. Tuwing hapon ay sinisimula na nila yung hukayin hanggang sa dahan-dahan na nilang matanggal ang malaking bato na bilang palatandaan na ginawa pa noon ng mga Hapon. Itay sa parte pong ito, dito pong tinuturo ni Orca. Inay ako na po riyan, kami na lang pong dalawa ni tatay ang maghuhukay. Siguro po ay kumuha na lang po kayo ng maiinom na tubig. Mabuti pa nga anak. Basang-basa na rin ang pawis ng tatay mo. Kukuha na rin ako doon ng mga towel. Para naman kahit papano may pamunas kayo ng pawis. Ipinagpatuloy ng pamilya ang paghuhukay hanggang sa may matamaang matigas na bagay si Angelo gamit ang kanyang piko. Dahan-dahan nila yung tiningnan hanggang sa bumulaga sa kanila ang isang tipak na ginto na kanyang tinamaan. Ito na ho yata Itay ang hinahanap natin. Patingin nga anak. Ginto nga. Totoo. Ginto nga ito anak. Nasa 5 dipa na ang lalim ng nahukay ng pamilya at habang ipinagpapatuloy pa nila ang paghuhukay, ang nakuha pala nilang ginto ay kakarampot pa lang dahil meron pang sinaunang baul na may tatak ng mga salita ng Hapon ang kanilang nakuha. Anak, ito pang isang malaking baul. Ano pa kayang nilalaman nito? Hindi kaya kalansay ng Hapon?
Hindi ko rin po alam, Itay. Maliban po rin sa ilang biyak ng ginto na nakuha natin. Gamit ang kanilang piko, unti-unting binuksan niyo ng kanyang itay sa kadahilan ng kinakain na ito ng lupa. Dahil na rin sa tagal ng panahong pagkakabaon nito na kinakain na rin ng kalawang ang bawat metal na parte ng baon na ginamit sa pagkakagawa nito. Halika anak at pagtulungan nating buhatin. Ipapasok natin doon sa loob ng tahanan. Dahan-dahan nilang iniakyat gamit ng ginawa nilang hagdang yari sa kahoy. At sa pagdating nga nila roon, nagulat ang kanyang inay sa daladala nilang baon habang naghahanda ng pagkain para sa kanilang gabihan. Ang bigat. Alalay ka lang anak, baka naman mabalian ka. Ano ba yung daladala ninyo? Mukhang sinaunang baul pa yan. Hindi pa namin alam ang laman nito, Soledad. Pero sana nga, hindi lang yung mga biyak ng ginto ang nanduroon. Nawa ay yung bar ng ginto ang nilalaman nito. At kung magkagayon, masasabi kong mayaman na talaga tayo. At siguradong makakabayad ka na ng utang kay Aling Tonya. Dahan-dahan nila itong binuksan hanggang sa bumulaga sa kanila ang sandamakmak na bar ng ginto na nakalagay sa loob ng baul na yon. Jackpot, Soledad. Angelo, tunay ngang ginto ito. Magbabago ng buhay natin dahil dito. Napakaraming ginto sa talambuhay ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karami. At tayo nang nagmamay-ari ng mga gintong ito. Nanahimik ang kanilang pamilya. Unti-unti nilang inilalabas ang mga gintong yon hanggang sa lubusan nilang nilikas ang barangay Anilao nang wala man lamang paalam. Soledad? Soledad? Abay lang araw na akong bumabalik sa tahanang ito. Bakit parang wala na yatang nakatira? Aling Tonya, wala na hong tao riyan. Ilang linggo ko nang hindi nakikita si Paring Paul. Pati nga yung kanyang bangkay. Nakabalandra na lang dun sa may tabing pangpang. Wala nang nag-aasikaso. Ang sabi naman sa nakakita sa kanila nagmamadaling umaalis. Isa naman daw nagpunta ang pamilyang yon. Yun nga ang hindi namin alam. Abay hindi pa tapos ang pagkakautang sa akin ni Soledad. Tinakasan na yata ako. Dagling nagtungo si Aling Tonya sa likuran ng tahanan. Nakita niya ang bakas ng pagkakahukay roon. Napakamot ng ulo ang matanda. Alam na nito na nahukay na ang kanyang pinagpaplanuhang ginto na nakalathala sa mapa na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang mga ninuno. Hindi kaya ito ang dahilan? Kaya nagsipaglikas na ang pamilyang yon. Ibig sabihin, totoo ang mapa at may nakabaon ngang ginto sa likod ng kanilang tahanan. Umugong ang balita sa kanilang sityo dahil sa matandang si Aling Tonya. Ipinagkalat nito ang patungkol sa ginto. Kaya naman mas lalong naging maingat ang pamilya ni Angelo sa kadahilan ng delikado ang kanilang buhay kung mapatutunayan nito. Lalo pat may mga taong gahaman na kayang-kayang angkinin ang gintong kanilang pinaghirapang hukayin. Lumipas pa ang 4 na taon. Lubusan na ngang napabayaan ang kanilang tahanan doon. Unti-unti na itong kinain ng anay. Hanggang sa bigla na lamang dumating si Soledad para magbayad ng utang kay Aling Tonya. Aling Tonya? Aling Tonya? May tao ho ba riyan? Abay isang himala. Ikaw ba yan, Soledad? Ako nga ho, Aling Tonya. Uunahan ko na ho kayo. Muli ho akong humihingi ng pasyensya. Kaya ho ako nandirito ngayon para ho tapusin ang aking pagkakautang. Mukhang kakaiba na ang pananamit mo, Soledad, na para bang nakakaangat-angat ka na sa buhay. Pati na rin ang iyong balat, hindi na sunog na tulad ng dati nang naglalako ka pa ng isda sa kabayanan. Totoo ba ang usap-usapan na may nakuha kayong ginto sa likuran ng inyong tahanan? Naku po, Aling Tonya, matagal na po ang panahong nakalipas. 4 na taon na pong usap-usapang yon. Nagpapaniwala pa rin ho ba kayo ron? Sa 4 na taon pong yun marami hong maaaring mangyari. Lumipat lang ho kami sa pamilya ng asawa ko at dun kahit papano, gumanda-ganda naman po ang buhay. Huwag ka nang magsinungaling sa akin, Soledad. Mayroon akong nakatagong mapa rito. Hinding-hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Anong mapa naman pong sinasabi ninyo? Baka naman ho kung saan lang nakuha yan. Marami hong mabibiling sinaunang mapa. Pero ang tanong ho, kung may katotohanan ho ba yan? May katotohanan ito, Soledad, dahil nanggaling pa ito sa aking mga ninuno sa panahon ng Hapon. Ay naku, Aling Tonya, naparito ho ako para magbayad ho ng utang sa inyo at hindi ho para pag-usapan ng patungkol sa ganyang uri ng chismis. Nadagdagan na naman ho ang porsyento ng aking utang dahil sa 4 na taong nakalipas na hindi ako nakabayad. Magkano na ho ba? Patuloy na binago ni Soledad ang usapan at nang kwentahin nga ng matanda ang kanyang pagkakautang
Walang pagdadalawang isip niya naman itong binayaran. Nagulat ang matanda dahil sa dami ng pera nito na lalong nag-udyok sa kanya na mag-isip patungkol sa ginto na nakasulat roon sa mapa. Karugtong na wika pa nga ng matanda. Soledad, matanda na ako at huwag kang magsinungaling sa akin. Totoo ang nakasulat sa mapang ito at kitang-kita mismo ng aking dalawang mata ang bakas ng pinagukayan ninyo ng ginto sa likuran ng inyong tahanan. Ay naku Aling Tonya, tapos na ho ang usapan natin. Sa inhaba-haba ng panahon, nakabayad na rin ho ako ng utang sa inyo. Nagpapasalamat pa rin ho ang pamilya ko sa inyo dahil ikaw ho mismo ang tumulak sa amin para mas lalo naming tuparin ang aming mga pangarap sa buhay at hindi na muling bumalik sa dati na napakahirap, naghihikaos na kahit na anumang pagsusumikap ay walat sa wala pa rin na baon pa rin sa utang. O paano ho ba yan Aling Tonya? Alis na ho ako. Dagli nang umalis roon si Soledad gamit ang isang magarang sasakyan at wala nang naging balitang lugar na yon patungkol sa tunay na pamumuhay ng pamilya ni Angelo. Subalit ang nakasaad na lamang sa kwentong ito ay may maayos na silang pamumuhay. Mayroong sariling charity program, tumutulong sa mga kabataang may kanser at mga taong naghihikaw sa buhay para sundin ang iniutos sa kanila ng tikbalang upang may bahagi ang kalahati ng porsyento ng ginto na ipinagkaloob sa kanila ng nilalang. At para na rin sa kanilang seguridad, hindi na sila nagbigay ng address kung saan sila naninirahan ngayon upang maiwasan ang masamang pangyayari sa kanilang pamilya dahil sa gintong kanilang pinangangalagaan. At para na rin sa kaalaman ng iba patungkol sa estado ng kanilang pamumuhay ngayon, mayroon silang naglalakihang tahanan sa isang pribadong lugar. May mga magagarang sasakyan, naglalakihang negosyo na hindi alam ng ibang tao na sila ang nagmamay-ari. Kaya naman ang dating pangarap lamang noon ni Angelo ay nagkaroon na ng katuparan dahil sa kaloob na ginto ng kanyang kaibigang tikbalang. Okay mga kaiwaga, hanggang dito lang ang binahaging kwento ng pamilya ni Angelo. Marami ang nagnanais na magbago ang buhay. Sino nga ba naman ang gusto ng kahirapan? Pero hindi natin maaaring iasa sa ginto tulad ng nangyari sa buhay ng pamilya nila Angelo. Maliban na lamang siguro kung isa kang minero na yun ang araw-araw na ginagawang pamumuhay, ang paghuhukay ng ginto na nangangarap na makajackpot upang magkaroon ng magandang pamumuhay para sa umaasang pamilya. Subalit hindi lahat ay nakakakuha ng malaking halaga ng ginto. Marami pa ring minero ang nagsusumikap magpahanggang sa ngayon. May nakaka-jackpot at marami rin naman ang hindi. At ang solusyon lamang sa kahirapan, patuloy na pagsusumikap para sa katuparan ng pangarap ng bawat pamilya. At kung nagustuhan mong kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.